2010 Manila Hostage Crisis, isa sa pinakakarumaldumal na insidenteng nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. Isa sa mga naging punot-dulo kung bakit umabot sa isang nakakapanlumong pangho-hostage. Ang tinaguriang sospek na si Police Senior Inspector Rolando Mendoza ay nang dahil umano sa baluktot at mapera-perang hustisya na mayroon ang ating bansa. Ang insidente ay umani ng mga pagpuna at kritisismo nang dahil sa kapalpakan na paghawak ng pamahalaan sa naturang hostage crisis. Ngunit ano nga ba ang tunay na dahilan sa pangyayari at paano humantong sa isang madugong pagtatapos ang 2010 Manila Hostage Crisis? Bandang alas 9:30 ng umaga, isang tourist bus na pagmamay-ari ng Hong Thai Travel Services ang nakaparada sa isang bahagi ng Fort Santiago kung saan inaantay nito ang mga turistang pasahero na galing pa sa mismong tourist spots ng Fort Santiago. At nang tuluyan nang nagsibalikan ang mga turista pabalik sa bus, isang nakabihis o unipormeng pulis na may bitbit na kalibre 45 baril at M16 Armalite rifle ang dali-daling sumakay at nagpahayag ng intensyong makisakay lamang. Ngunit agarang tinanggihan ito ng mismong driver ng bus na kinilalang si Alberto Lubang. Matapos ang naturang pagtanggi sa di inaasahan, agarang nagdeklara ng isang pangho-hostage ang sinasabing pulis. Ang naturang tourist bus ay may lulan na 20 turistang galing sa Hong Kong, 3 Filipino tour guides, isang driver na kinilalang si Alberto Lubang at ang mismong hostage taker na kinilalang si Rolando Mendoza. Matapos ang pagdeklara, dito na mahinahong isiniwalat ni Mendoza sa mismong mga pasahero ang punot dulo kung bakit nga ba humantong ito sa isang pangho-hostage. Si Mendoza ay isang former police officer na sinibak sa serbisyo nang dahil sa di umano'y pangingilkil nito at pagkasangkot umano sa droga na talagang nahatulan pa ng guilty sa kasong misconduct na nagresulta sa pagkasibak at pagkawala ng naturang kabuuhang retirement benefits nito. Kilala si Mendoza bilang isang magiting at marangal na pulis, dating nakakuha ng 17 beses na parangal ng dahil sa katapangan at dangal nitong ipinapakita. Bagay na naging isa sa mga hinanakit ni Mendoza ay nang mahatulan ito sa ombudsman ng guilty na hindi man lang binigyan ng pagkakataong maisiwalat ang kanyang panig. Na ayon pa, hiningian umano si Mendoza ni Deputy Ombudsman Emilio Gonzales III ng malaking halaga ng salapi kapalit sa muling pagsaalang-alang ng kanyang kaso. At sa pagpatak ng bandang alas 10 ng umaga, dito na sinabihan ni Mendoza ang mismong driver na magtungo papunta sa mismong harapan ng Quirino Grandstand sa Rizal Park. Ngunit sa kabila, may mga conflicting reports na nagsasabing sa mismong Quirino Grandstand na raw sumakay si Mendoza. Bagay na walang gaanong impormasyon ukol sa kung ano ang tunay na pangyayari. At nang makapwesto na ang bus sa mismong harapan ng Quirino Grandstand, dito na pinosas ni Mendoza ang driver at nang tumunog na ang naturang balita ukol sa pangho-hostage, agarang pinalibutan ang mismong area ng mga otoridad, pulis at mga kasundaluhan. Agaran na ring kumalat sa mga local at international news ang naturang insidente. Isa sa mga inatasang negotiator sa naturang pangho-hostage ay walang iba kundi ang dating kasamahan lang din ni Mendoza na si Colonel Orlando Yebra at Major Romeo Salvador. Sa mismong negosasyon, isang demand ang ipinarating ni Mendoza kung saan hangad nitong bawiin ang naturang hatol ng ombudsman sa kanyang kaso at sinasabing inosente siya at frame up lamang ang lahat ng paratang. Sinabi rin ni Mendoza na voluntaryo siyang susuko kung sakaling mapaunlakan ang naturang hiling. Sa kabilang banda ng mismong Quirino Grandstand, isang mabilisang ensayo ang ginawa ng Manila Police SWAT team ukol sa pagresponde sa posibleng worst case scenario na kahahantungan ng pangho-hostage ni Mendoza. Nang mga oras na iyon sa mismong site, dumating na rin ang SAF o Special Action Force. Agarang pumesto ang mismong mga SAF at ang mismong mga sniper team nito. Dakong alas 12 ng tanghali, kasunod ng mga negosasyong ginawa ukol sa demand ni Mendoza na bawiin ang hatol ng ombudsman sa kanya at para maibalik na ito sa serbisyo, isang katiyakang tugon ang ipinarating ng mga negotiator kay Mendoza at sinabing naiakyat na muli ang kaso nito sa ombudsman upang muling suriin. At nang dahil sa matiwasay na negosasyon ng magkabilaang panig, pinakawalan ni Mendoza ang ilang mga hostages kasama na ang isang matanda at mag-asawa na may kasamang 3 bata.
Ngunit kapalit pala sa paglaya ng mga ito ay ang dalawang photographer na naging voluntary hostages na kalaunan pinalaya lang din kasama na ang isang Pinoy na tour guide. Sumatotal, nasa 6 na dayuhang turista at 3 Pinoy ang nakalaya ng mga oras na iyon. Ngunit ang masaklap nang dahil sa pagdagsa ng mga media na nagsagawa ng coverage sa pangyayari, tila ba naging sanhi at dahilan ito upang maudlot at matuldukan ni Mendoza ang kasalukuyang umuusad na negosasyon. Sa mismong loob ng bus, may isang TV monitor palang tinatanaw si Mendoza na naging dahilan upang mamonitor nito ang lahat ng mga news agency na nagsasagawa ng coverage. Dito na mas naging marahas ang aksyon ni Mendoza kung saan pumalag ito sa mismong bias na balita ng media na tila ba ipinalabas lamang ang negatibong bahagi ng kwento, at nang dahil dito isang demand ang ginawa ni Mendoza kung saan pinahihintulutan nitong makapasok ang media sa loob ng bus upang makapagpahayag ito ng kanyang saloobin. Ngunit tinanggihan ito ng mismong kapulisan ng dahil na rin sa lubhang mapanganib na at delikado ang sitwasyon. Bandang 1:30, humigit 1 oras na mula nang mag-demand si Mendoza ng media interview, hindi pa rin ito pinaunlakan. Bagay na tila ba naubusan na ng pasensya si Mendoza. Dito na naglagay ng 2 note si Mendoza na ipinaskil sa bintana ng bus. Nakasaad dito ang katagang "Media now at 3 AM PM deadlock." Sa oras na iyon, makikitang nakaposas ang isang personahe sa mismong harapan ng bus at dagdag ni Mendoza, totodasin o mano nito ang isang personahe sa loob ng bus kung sakaling hindi mapaunlakan ang demand nitong media interview. At habang nagpapatuloy ang negosasyon, sa di inaasahan, isang personahe ang hindi nag-alinlangang pumasok at naglakad patungo sa bus. Kinilala ito na kapatid pala ni Rolando Mendoza na si SPO2 Gregorio Mendoza. Agaran din naman itong nilapitan ng isang negotiator na si Major Romeo Salvador. Dito na nakitaan ng isang armas si Gregorio Mendoza sa kanyang tagiliran at sa walang alinlangan, agaran itong dinisarmahan ni Major Salvador sa mismong harapan ni Rolando Mendoza. Ngunit iginiit ni Gregorio na wala itong intensyon at sinasabing tutulong pa ito sa negosasyon upang mapakalma ang kapatid nitong si Rolando Mendoza. Dito na nagsagawa ng isang pag-uusap ang dalawang magkapatid gamit ang cellphone. Huwag mo muna ituloy yung 3 PM deadlock. Hello. Ha? Extension tayo. Hindi, huwag muna. Tol, ipapaliwanag ko muna sa kanila yung sama ng loob natin pa rin. Nang mga oras na iyon, isang report na rin ang ipinaalam kay Mendoza na ang mismong kaso nito ay kasalukuyan nang nireview ng ombudsman hanggang dumaan ang ilang oras, 6:00 ng gabi, sa di inaasahan, isang radio station ang nakapagsagawa ng isang interview. Captain Rolando Mendoza, magandang gabi ho sa inyo. Magandang gabi po. Si Michael Rocas po ito ng RMN. Ano po ang plano ninyo? Kung pabor o hindi sa inyo, yung pong desisyon o yung demand ninyo, ano pong gagawin ninyo? Anong plano ko ninyo? Imposibleng hindi maging pabor sa akin ang desisyon kasi sa lahat ng papel ay sinasabi na maling-mali ang pangyayari na nangyari sa akin. At kasabay ng oras na iyon, dumating na rin ang isang sulat na galing sa mismong ombudsman at agarang inabot ito kay Mendoza sa pamamagitan ng kanyang kapatid na si SPO2 Gregorio Mendoza. Kapitan, pwede po ba nating basahin sa ere yung pong nilalaman nung pong sulat sa inyo ng ombudsman? Yes sir, Captain Mendoza. As per our conversation this afternoon, I hereby confirm that I shall personally review in your case. I hope that you take my word. For that, I thank you for understanding my position as I completely understand yours. Masura itong sulat na to. Hindi ito ang kailangan ko. Walang kwenta yung sulat na yan. Yung binasa ko yan, walang kwenta yan para sa akin. Ang mas gusto ko ba dyan, sinabi niya, dismiss ka talaga. Mas maganda pa. Ay malamang na may mangyayari masama dito sa loob ng bus. Dito na mas uminit ang sitwasyon kung saan tila ba mapangahas na ang bawat galaw ni Mendoza sa loob ng bus. Isang proposal naman ang ipinahayag ng isang negotiator na si Colonel Yebra kay Mendoza at sinabing kukumbinsihin o mano nito ang kanilang boss upang pansamantalang suspindihin na lang muna ang implementasyon ng naturang penalty sa kaso. Siya namang agarang tinanggap ni Mendoza ang sinasabing proposal ni Colonel Yebra. Ngunit tila ba hindi nagkasundo ang mga mismong superior ni Colonel Yebra na sina Mayor Lim at General Magtibay. Bagay na tila ba nabigo na naman si Mendoza sa naturang hiling nito.
Sa kabilang banda, habang patuloy ang ginawang coverage ng media, tila ba naging sanhi ito upang malaman ni Mendoza ang lahat ng mga critical information sa labas, kabilang na ang mismong mga pinupwestuhan ng mga snipers. May pakiusap po kayo sa mga pulis na lalo-lalo na doon sa mga sniper. Ay, yung mga sniper, pag hindi sila nagsiyali sa kanilang pwesto, ay sasambulan ko sila, i-sniping ko kamo nila sa pintuan. At ng mga oras na iyon, isang tensyon ang nabuo sa labas kung saan biglaan na lamang inaresto ang kapatid ni Mendoza na si Gregorio Mendoza, at talagang live itong makikita sa mismong mga telebisyon. At nang dahil nga tanaw na tanaw ni Mendoza ang lahat ng kilo sa labas ng dahil sa isang TV sa loob ng bus, tila ba mas uminit ito at naubusan ng pasensya nang makitang tila na balasubas ang kanyang kapatid. Mendoza, kalma lamang po tayo, ano po? Ay, yung kapatid ko, nakikita ko bakit nila ginaganyan. Ako may kasalanan dito, wala kasalanan yan. Okay, Wala kasalanan yan, ipakita nila na pinakawalan ng mga kapatid ko. Ipakita nila, pagka hindi, titiranin ko yung mga naririnig sa loob. Wala kasalanan yan. Pakawalan nila yan, pagka hindi, ito, babalikin ko yung nasa saunahan, sabihin mo sa kanila. Sandali po, sandali. Sabihin mo sa kanila. Ayun na, nakikita ko rito, ayun na, sa TV. Ginagawa nilang baboy yung kapatid ko ng pulis. Wala namang kinalaman yan. Eto, pagka hindi nila binago yan, tutuluyan ko na yung mga dito na sa loob. Tutuluyan ko na to. Mendoza, sandali po ha. Mendoza. Matapos ang mga sunod-sunod na pagsabog sa loob ng bus sa di inaasahan, bigla ang gumalaw ang mismong driver ng bus na si Alberto Lubang at maswerteng nakatakas. Patay na lahat! Ano si Pastor sa loob? Magsalita ka na si Pastor! Patay na lahat ng tao! Patay na lahat ng tao! Sumama ka sa akin! Patay na lahat dyan! At nang dahil sa mga impormasyong binitawan ng mismong driver ng bus, isang agarang paghahanda ang ginawa ng Special Action Force o SAF upang sa kahit anumang oras ay handa ito. Ngunit nang sa di inaasahan, isang desisyon ang ginawa ni Ground Commander General Magtibay na talagang ikinagulat ng karamihan. Imbis na SAF ang gagawa sa naturang operasyon sa kadahilanan na masubok ito pagdating sa naturang mga sitwasyon, tila ba pabiglang inatasan ni General Magtibay ang mismong Manila Police SWAT Team na sila na umano ang gagawa at mag-conduct ng operasyon sa nangyaring hostage crisis. Sabihin mang hindi gaanong subok ang Police SWAT Team pagdating sa ganitong operasyon, tila ba napasubo na lamang ito ng hindi oras. Dito na sinubukang basagin ng SWAT team ang mismong bintana ng bus kagaya ng kanilang mga pagsasanay, ngunit tila ba nagmistulan na lamang rehearsal pa rin ang mga galaw nito kung saan pahirapan nitong mabasag ang naturang mga bintana. Sinubukan na ring basagin ng SWAT team ang mismong pintuan ng bus, ngunit pahirapan pa rin ito hanggang linagyan nila ng tali ang mismong pintuan at ipinahatak sa isang police mobile. Ngunit tila ba kapalpakan lamang ang inabot kung saan naputol ang lubid na kanilang ginamit sa paghila. At nang dahil kitang-kita ni Mendoza ang bawat galaw sa pamamagitan ng live coverage sa TV, pinaulanan nito ng bala ang mismong SWAT team. Hanggang sa makaisip ng isang plano kung saan gagamitin ang naturang exit door ng bus at gagawin itong entrance ng mga SWAT upang makapasok sa loob. Ngunit nang ginawa nila ito, pinaulanan lang din ulit ni Mendoza ng bala ang mga personahe ng SWAT team na nagtangkang pumasok. At nang dahil sa sunod-sunod na mga kapalpakan ng SWAT team, isang order ang natanggap nila galing sa isang ground commander na nagsasabing isang takeover control ang gagawin ng SAF sa operasyon hanggat maaga pa. Ito ay nang dahil sa mga palpak na galaw ng Manila Police SWAT Team. Isa sa mga plano ng SAF ay ang hagisan ng tergas ang bahaging likuran ng bus upang puwersahang mapaatras si Mendoza patungo sa harapang bahagi ng bus. Ito ay para na rin makakuha ng malinaw at accurate target ang kanilang sniper, o sa madaling salita, dead on the spot ang plano ng SAF kay Mendoza. Ilang minuto lang, in-execute na ang naturang plano ng SAF at sa inaasahan, napaatras nga si Mendoza at malinis na sinundan ng mismong sniper ang bawat galaw nito hanggang makuha ang isang malinis na target. At ng mga oras na iyon, bulagta si Mendoza na may tama sa ulo.
Ang insidente ay nag-iwan ng bakas at 9 na katawang wala ng buhay, kabilang na si Rolando Mendoza. At nang pinasok na ang bus, bumulagta na lamang ang mga nasawi at maswerteng may mga nakita pang iilang bilang ng mga hostages ang talagang buhay, bagay na siyang taliwas sa sinasabi ng mismong driver na wala na raw ni isang buhay sa loob ng bus. Agara namang dinala ang mga sugatang personahe sa pinakamalapit na paggamutan. Ang insidente ay talagang isa sa pinaka nakakahindik na pangyayari sa Pilipinas. Di rin ito nakatakas sa mga kritisismo at pagpuna kung saan malinaw ang kapalpakang ginawa ng mismong pamahalaan ukol sa pagtugon ng naturang sitwasyon. Masasabing tila ba isa nga sa mga dahilan kung bakit humantong sa madugong kaganapan ay walang iba kundi ang baluktot na pamamalakad ng hustisya sa ating bansa na pilit na lamang kinasanayan ng ating lipunan.